Palagay ko lahat napanood na 'tong nangyari do'n sa Pilipinas, yung Samuel Tacloban, yung, may namaril, may nanaksak. Kasi una yung sa pamamaril, meron pang ibang nangyari, eh, yung, sa classroom din, babae nanaksak sa mga classroom niya. Hindi ko lang sure kung sa Tacloban yun, pero yun ang nauna bago yung pamamaril, eh. So, maraming haka-haka 'no, na influencer raw ng mga online gaming. Pwede rin kasi yan eh, kasi karamihan ngayon, lalo yung mga kabataan, yung mga edad nila, high school, ang mga nilalaro ng mga yan, yung mga patayan, yung mga barilan. So malamang ganun ang nangyari, no? Hindi natin alam, pero maraming spekulasyon na talagang nagmula ito sa online gaming, ano, parang na-adapt nila sa totoong buhay. Yung ginawa ng pamamaril, yung parang naghahunting ka ng kalaban mo, parang ganun ang ginawa eh. So grabe na talaga ang mundo mga kapatid, ano? So para sa mga magulang, yun nga sinasabi ko sa mga naunang vlog ko, no, na gabayan nila ang kanilang mga anak lalo sa mga online gaming, lalo yung Roblox, ayan ang matindi. Ayan ang pinakamatindi ngayon na online na gaming platform kasi napakalawak ng sinasakop niyan. So marami nang pumapasok diyan na nangi-scam, merong nagcha-child exploitation diyan sa ano na yan. Maraming nangyayari diyan sa loob ng Roblox. Kaya yung anak namin, naglalaro siya pero bantay namin siya at saka isang oras lang naglalaro, ano. Hindi siya nakikipag-chat sa iba. So yun po, para sa mga magulang, alagaan ng ating anak, gabayan sa mga ginagawang paglalaro sa online. Hindi naman sila bawal maglaro. Pagbigyan din natin sila, mga bata yan eh. So, gabayan nyo lang ninyo at saka ugaliin yung i-check ninyo yung mga account nila, yung mga messenger, i-check nyo yun. Karapatan nyo yun pag lalo pag minor pa sila. Karapatan nating mga magulang yon na i-check natin yung kanilang mga messenger, mga kapatid. So, kung ang anak mo ay naglalaro ng Roblox, comment mo sa baba mga kapatid para pag-usapan natin yun. Maraming salamat.